Hello dear listeners! Si Miss CJ po ito. Muling nagbabalik para sa panibagong kwentong maghahatid ng kilig at anghang sa inyong pananghalian. Welcome po sa bago nating tahanan at panibagong kwento na naman ang ating pagsasaluhan ngayong araw na ito. Isang gabi, habang nagsasaya ang grupo ni Drake Roosevelt, isang kalaban ang nakapasok sa kuta nila. May ipinuslit itong droga sa inumin ni Drake, kung saan nakaramdam ng pagnanasang makipagtalik ang binata. Dito niya nakasiping si Tessa, isang nurse. Ngunit pagising niya ng umaga, ang tanging iniwan na lamang nito sa kanya ay ala-ala nila habang nasa ilalim ng kumot. Hubad at magkalapat ang mga balat. Sa 5 taon na paghahanap niya sa babae, hindi niya inaasahan na nagbunga pala ang isang gabing yun. Ano kayang gagawin ni Drake kung malaman niyang ikakasal na sa ibang lalaki ang babaeng ninakawan niya ng pagkabirhen at nabuntis niya noon? Simulan na natin ang kwento ni Drake Roosevelt at Tessa Dantes na pinamagatang A Hot Night with a Stranger, a story written by Claxine. Madilim ang iskinita, mabaho at tahimik, subalit ang nagpatakot kay Drake Roosevelt ay ang pakiramdam niya ngayon. Nagiinit. Tigas at galit na galit ang pagkalalaki. Mistulang leon na matagal na gutom. At hindi alam kung paano maiibsan ang gutom na yon. Sandaling nawalan ng balanse si Drake kaya napaluhod siya at napahawak sa pader upang tulungan ang sarili na huwag tuluyang bumagsak. Damn it. Mura niya habang nakasandal na ngayon sa malamig na pader. Ang kanyang suot na mamahaling tuksido ay gulo-gulo na. Ang botones sa bandang dibdib ay bukas. At ang kanyang paghinga ay pabilis ng pabilis. Hindi siya basta lasing lang. Bilang pinuno ng isang sindikato, alam na alam ni Drake kung ano itong nararamdaman niya ngayon. May nakalusot sa security niya sa underground club kanina. Isang traidor na naghalo ng aphrodisiac X sa whiskey niya. Isang klase ng droga na magnanais na ilabas ang init na nararamdaman niya ngayon. Boss Drake? Rinig niyang sigaw ng mga tauhan niya mula sa dulo ng kalsada, pero hindi siya sumagot. Ayaw niyang makita siya ng mga ito sa ganitong kalagayan. Hapo, pawisan at parang hayop na naghahanap ng mapagbabalingan ng init. Biglang may narinig siyang yabag. Mabilis siyang tumayo at lumayo sa mga tauhan niya, ngunit hindi rin niya kinaya na makalayo masyado at muli siyang bumagsak. Sa kabilang banda naman, si Tessa ay katatapos lang ng kanyang double shift sa hospital. Pagod, gutom, at ang tanging hiling lang ay makauwi sa kanyang maliit na apartment para makatulog. Pinili niya ang shortcut sa eskinita dahil sa sobrang pagmamadali. Ito kasi ang daan papunta sa sakayan ng jeep, kaya naman dito niya naisipang dumaan. Diyos ko Tessa, sa susunod, mag-grab ka na lang kahit mahal. Bulong niya sa sarili habang bitbit ang kanyang puting nursing bag. Masyado kasing madilim dito, marahil dahil pundi ang mga ilaw ng poste. Habang naglalakad, biglang nahagip ng mata niya ang isang bulto ng katawan na nakaupot na kasandal sa pader, sa hindi kalayuan. Isang lalaki. Malaki, malapad ang balikat at mukha itong may iniindang sakit base sa kunot ng noo na nasisinaga ng maliwanag na buwan. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong ni Tessa, ang pagiging nurse niyang nananaig kesa sa takot. Lumapit siya ng dahan-dahan sa lalaki. Sir, kailangan niyo po ba ng tulong? May masakit po ba sa inyo? Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Drake. Ang kanyang mga mata na dati ay kulay abo at malamig ay tila naging kulay uling sa dilim dahil sa tindi ng pagnanasa na nararamdaman niya sa mga oras na yun. Umalis ka. Garalgal na boses ni Drake. Umalis ka na kung ayaw mo mapahamak. Pero mukhang hindi kayo okay. Nurse ako. Let me check on your pulse. Giit ni Tessa, hinawakan ng braso ng lalaki. Ngunit maling hakbang yun dahil sa sandaling dumampi ang malamig na balat ni Tessa sa nagbabagang braso ni Drake, tila napaangil ito na tila ba nasasaktan.
Nataranta naman si Tessa dahil sa pagdaing ng lalaki sa harap niya. Kaya naman mabilis niyang hinawakan ang pulso nito. Napakabilis. Mainit din ang balat nito hanggang sa mahagip ng mata niya ang makintab at pulang basa sa damit nito. Nagulat siya nang makita at ilihis ang suot nitong polo. May tama ang lalaki sa tagiliran. Hindi ito ganun kalalim ngunit madugo at bago pa lamang base sa itsura nito. Nakaramdam siya ng takot dahil hindi niya kilala ito. Ngunit isa siyang nurse at hindi kaya ng konsensya niya na iwanan at hayaan ito sa ganitong kalagayan. "Sir, kailangan kong gamutin ang mga sugat mo." Mabilis na wika ni Tessa habang pilit na itinatayo ang mabigat na katawan ni Drake. Sa kabila ng init na nararamdaman ni Drake, pilit niyang ikinilos ang katawan niya. Isinabit niya ang braso sa maliit na balikat ng babaeng bumabalik ngayon sa kanya. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit ganito na lamang kabango ang babae para sa kanya. Para sa kanya ang babae ay mga salot na magiging kahinaan ng mga lalaki. Pero sa huli ay iiwanan lamang sila kapag wala na silang mapakinabangan. Bawat pagdampi ng kanilang balat ay tila kuryenteng gumagapang sa sistema ni Drake, lalo na nang napahigpit na ang kamao niya. Narating nilang isang luma at abandonadong gusali sa dulo ng iskinita, isang dating warehouse ng mga kutsyon at tela. Maingat na inihiga ni Tessa si Drake sa isang tumpok ng mga lumang tela sa sulok. Mabilis siyang kumuha ng kanyang nursing bag. "Huminga kayo ng malalim, sir. Lilinisin ko lang po ang sugat niyo." Anya habang nanginginig ang mga kamay na naglalabas ng antiseptic at gasa. Habang ginagamot ni Tessa ang tagiliran ni Drake, ang bawat haplos ng bulak ay tila parusa naman sa binata. Ang bango ni Tessa, amoy baby powder at may halong nagpapahirap sa sitwasyon ni Drake. "Tumigil ka na," ungol ni Drake. "Sandali na lang, kailangan matigil ang pagdurog." Hindi na natapos ni Tessa ang sasabihin dahil bigla siyang hinila ni Drake. Sa isang iglap, magkadikit na ang kanilang mga labi. Isang halik na mapusok, gutom at puno ng desperasyon. Nanlaki ang mga mata ni Tessa, pilit na kumakawala, ngunit ang mga bisig ni Drake ay parang bakal na nakapulupot sa kanya. "Miss, please, tulungan mo ako." Bulong ni Drake sa pagitan ng halik. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa pagnanasa. "Ang init, hindi ko na kaya." Napalunok ng paulit-ulit si Tessa dahil sa itsura ng lalaking nasa harapan niya. May idea na siya kung anong nangyayari rito at alam niya rin ang nais nitong tulong mula sa kanya. Ang hindi alam niya kung paano ito tutulungan. Ngunit hindi na rin makaya ni Tessa ang awa kaya naman lakas loob niyang ibinaba ang zipper ng pantalon ng lalaki. Sumambulat sa kanyang pagkalalaki nito. Matigas, galit na galit. Pakiramdam ni Tessa ay bigla na lang din siyang sinilaban. Hindi ba dapat tumatakbo na siya ngayon? Hindi ba dapat tumatawag na siya ng pulis? Ngunit bakit ganito ang pakiramdam niya? Tila nais ng katawan niya ang nangyayari sa kanila. Sinimulan ni Tessa na pagsilbihan ng lalaki gamit ang kamay. Itinaas at ibinaba ang kanyang palad sa mainit at kumakabog na talong ni Drake. Napapikit si Drake. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa pader habang ang mga ungol ng sarap ay pumupuno sa tahimik na gusali. Subalit hindi sapat ang kamay. Ang init sa paligid at ang tindi ng aphrodisiac X ay nangangailangan ng higit pa ron. Hindi pa rin maibsan ito ang init na nararamdaman niya. Kailangan niya ng mas matindi pa roon. Muling hinila ni Drake si Tessa para sa isa pang halik at sa pagkakataong ito, hindi na lumaban ang nurse. Bumigay ang kanyang mga tuhod. Ang init na nararamdaman ni Drake ay tila nakakahawa. Mabilis na hinubad ni Drake ang tuksido at ang natitirang saplot ni Tessa na nahubad na rin pala niya kanina nang hindi namamalayan. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, pinagmasdan ni Drake ang perpektong katawan ng babae. Sinimulan niyang idampi ang kanyang labi sa panga ni Tessa, pababa sa maputi at mabangong leeg nito, hanggang sa marating ang kanyang dibdib. Bawat dilat kagatay, nagpapakawala ng mahinang ungol mula kay Tessa. "Sir?" Hindi tumigil si Drake. Ipinagpatuloy niyang pagbaba ng kanyang mga halik, binaybay
ang tiyan ni Tessa hanggang sa marating ang pinakasensitibong bahagi ng pagkababae nito. Para bang isang masarap na putahe kung lantakan ni Drake ang pechay ni Tessa. Nilalasap ang bawat likidong inililikha ni Tessa na talagang nagpaungol ng malakas sa babae. Paulit-ulit na napaarko ang katawan ni Tessa. Ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa buhok ni Drake habang nilulunod siya sa kakaibang sensasyon. Nang hindi na kayang pigilan ni Drake na hindi angkinin ng babae ay iniangat ni Drake ang mga binti ni Tessa at sa isang mabilis na pag-irog, tuluyan na niyang ipinasok ang kanyang pagkalalaki. Aray! Napasinghap si Tessa. Ang kanyang kuko ay bumaon sa likod ni Drake. Naging mabilis at marahas ang bawat pagbayo ni Drake. Ang bawat pagtama ng kanilang mga balat ay lumilikha ng tunog na tila musika. Pabilis ng pabilis ang bawat galaw ni Drake sa ibabaw ni Tessa hanggang sa isang gigil na galaw ay naramdaman ni Tessa ang mainit-init na likido na inilabas ni Drake. Doon lamang bumagsak si Drake sa ibabaw ni Tessa dahil tuluyan na pala itong nawalan ng malay dahil sa gamot at pagod na ginawa nila. Kinabukasan, nagising si Drake nang tamaan ng sikat ng araw ang kanyang mukha. Masakit ang kanyang ulo at kumikirot ang sugat sa tagiliran. Ngunit wala na ang epekto ng droga sa sistema niya. Agad siyang napaupo at lumingon sa paligid. Wala na ang babae. Tanging ang kanyang tuksido na maayos na nakatupi sa tabi niya at ang mga gasa sa kanyang sugat ang ebidensya na hindi lamang yun isang panaginip. May nahanap siyang isang maliit na kapirasong papel sa lapag. Isang name tag ng isang nurse. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng tuksido at mabilis na nagdial. Boss! Salamat sa Diyos! Nasaan kayo? Boses ni Carlo, ang kanyang kanang kamay mula sa kabilang linya. Sundin niyo ako sa abandonadong warehouse. Dito sa dulo ng 5th Street. Utos ni Drake. At Carlo, may papahanap ako sa'yo. Sino po, boss? Isang nurse. Wika ni Drake habang inaalala ang bawat detalye ng mukha ni Tessa sa ilalim ng maliwanag na buwan habang inaangkin niya ito. Hanapin niyo siya. Kahit sang sulok ng Maynila. At dalhin niyo siya sa akin. Hindi ako papayag na matapos lamang sa ganun ang hindi ko malang nalalaman ang pangalan ng babaeng nagligtas sa buhay ko. At makalipas ang 5 taon, subalit walang babaeng nurse ang natagpuan. Sa loob ng 5 taon na yon, nabigo siya sa paghahanap. Halos ikutin na nga niya ang buong Pilipinas, ngunit wala talaga. Pero hindi sumuko si Drake dahil alam niyang matatagpuan din niya si Tessa. At sa loob ng 5 taon, itinuon na lamang niya ang sarili sa negosyo. Sa isang malawak at marangyang opisina, naroon si Drake, hawak ang isang baso ng whiskey. Habang nakatanaw sa malawak na syudad ng Maynila, bumukas ang pinto at isa-isang pumasok ang kanyang mga kapatid. Hindi lumingon si Drake sa mga kapatid niya bagkus ay hinayaan niya ang mga ito. 5 years, Drake. 5 years of chasing a ghost. Bungad ni Silas. Umupo ito sa leather sofa at tiningnan ng kapatid na may seryosong muka. Hindi mo ba naiisip na baka ayaw talaga niyang mahanap mo siya? O baka naman ginamit ka lang niya? Agad na nag-igting ang panga ni Drake. Hindi siya ganong klaseng babae, Silas. Iniligtas niya ako. Ginamot niya ako bago mangyari ang lahat. At ninakawan mo siya ng importanteng kayamanan habang bangag ka sa aphrodisiac. Dagdag naman ni Cassius, ang rebelde sa magkakapatid, habang nilalaro ang isang balisong sa kanyang kamay. Let's face it, kuya. Kung ako ang babaeng yun, tatakbo rin ako palayo dahil isa kang mafia boss. Tatakbo ako na parang takot na kuting sa isang leon. Shut up, Cassius! Saway ni Alessandra, ang tanging babae sa magkakapatid at ang pinakamatalas ng instinct pagdating sa impormasyon. Lumapit siya kay Drake at hinawakan ang balikat nito. Drake, we've checked every hospital, every nursing school and every government record for a Tessa Dantes. The name tag you found? It was registered, yes, but the address was fake. The girl vanished the same day you met her. I don't care. Malamig na tugon ni Drake. Kung kailangan baliktarin ko ang buong Pilipinas, gagawin ko. She is the only woman who didn't look at me with fear or greed. She looked at me with mercy. Sumingit si Rafael. Yan ang plano mo ngayon.
Hindi pwedeng habang buhay kang nakatingin sa bintana at naghihintay. The board is asking for stability. Our enemies are watching, kaya kailangan mo magpakita ng lakas. And that includes getting married. Hirit ni Julian. Speaking of which, have you heard the news? The Dantes family from South is merging with the Valderrama clan. Isang malaking kasalan na magaganap next month. It's a political move. But the bride, they say she's been hiding for 5 years and just recently resurfaced with a kid. Napatigil si Drake sa pag-inom dahil sa narinig niya sa kapatid na si Julian. Isang anak? Tanong ni Drake. Yes, a son. 5 years old. Sagot ni Julian pagkatapos ay nagkibit-balikat lang. Pero hindi yun ang highlight. Ang balita ayaw ng babaeng magpakasal pero pinipilit ng pamilya niya para maisalbang negosyo nila. Humarap si Drake sa kapatid niya. Doon nabasa ng kapatid ang nasa isip niya. Samantalang si Julian ay hindi maintindihan kung bakit tumigil ang lahat at naging seryoso. What? May hindi ba ako naiintindihan sa pinag-uusapan natin? Tanong pa ni Julian. Di ka talaga namin kapatid, ang tanga mo. Hasik naman ni Rafael. Raulo! Hiyaw ni Julian bago binato ng baso si Rafael at mabilis naman itong nasalo. Alessandra, get me the details of that wedding. Putol ni Drake sa bangayan ng dalawa. Wait, Drake. Pigil ni Silas. Hindi mo pwedeng bastang pasukin ang kasalan ng isang maimpluwensyang pamilya nang wala kang ebidensya. You don't even know if she's the one. I will know the moment I see her eyes. Deklara ni Drake. 5 taon akong naging miserable sa paghahanap. 5 taon kong pinagsisihan na hinayaan ko siya makaalis sa tabi ko. Nang hindi man lang ako nagpapakilala na maayos. If that woman is my Tessa, and that child is mine, no one, not even the devil himself, can stop me from taking what belongs to me. And what if he's already in love with the groom? Tanong ni Cassius na may halong panggagatong. Isang demonyong ngiti ang sumilay sa labi ni Drake. Maski ang mga kapatid niya ay kinilabutan. Then I'll make sure that the groom doesn't make it to the altar. I am a mafia boss, remember? I don't ask permission. I take what is mine. Sabi ni Drake bago inisang lagok ang alak na nasa baso niya. Sa isang marangyang hotel, nakatayo si Tessa Dantes sa harap ng malaking salamin. Suot niya ang isang napakagandang white wedding gown. Ngunit ang kanyang mukha ay bakas ang matinding lungkot. Sa tabi niya ang isang 5 taong gulang na batang lalaki. Carbon copy ni Drake Roosevelt. Mula sa hugis ng mata hanggang sa ugali nito. Oo, sa loob ng ilang taon na pagtatago niya sa ibang bansa, nakilala niya kung sino ang lalaking nakasiping niya. Matapos niyang malaman na buntis siya, ay pinilit siya ng kanyang lolo na magtungo sa ibang bansa upang maitago ang kanyang pagbubuntis. Ngunit heto siya ngayon. Kailangan niyang pakasalan ang lalaking napili ng lolo niya upang maisalba ang kumpanyang Papalugina. Sandaling nawala sa sarili si Tessa bago narinig ang boses ng anak. Mama, bakit ka po umiiyak? Tanong ng batang si Liam. Pinahid ni Tessa ang kanyang luha at ngumiti ng pilit. Wala to anak. Napuwing lang si Mama. Handa ka na ba sa kasal ni Mama at ni Tito Mark? Hindi ko po gusto si Tito Mark. Gusto ko po yung dading nasa kwento mo. Inosenteng sabi ng bata. Anak, mabait naman si Tito Mark, di ba? At saka gusto mo na ng daddy, di ba? No po. Ang gusto ko lang po ay si daddy ko. Pwede ko po bang hindi na lang ikaw magpakasal sa kanya, Mami? Anak, mahinang sabi ni Tessa, kung may magagawa lamang siya ay nanaisin niyang huwag maikasal sa lalaking ito. Subalit, anong magagawa niya? Paano niya bubuhayin ang anak kung wala siyang sapat na pera? Kung hawak siya ng lolo niya sa leeg. Excuse me po, Mrs. Magsisimula na po ang kasal natin. Paalala sa kanya ng wedding coordinator. Bumuntong hininga si Tessa bago tumango sa babae. Inayos niya ang kanyang gown. Muling tumingin sa malaking salamin bago lumabas. Ngunit sa paglabas niya ay bigla na lamang niyang nakita ang anak na wala ng malay at karga ng isang babae. Sisigaw sana siya upang humingi ng tulong, ngunit wala na siyang nagawa nang maramdaman ng isang panyo na tumakip sa ilong niya. Mabilis na pumasok sa katawan ang nakakahilong amoy at hindi na malaya ni Tessa na unti-unti na siyang bumagsak. Ang hindi alam ni Tessa, sa labas ng simbahan,
May isang itim na convoy ang naghihintay sa paglabas niya. At sa loob ng sasakyan na yon ay ang lalaking hindi niya inaasahan na makikita niya matapos ang 5 taon. Dahan-dahang iminulat ni Tessa ang kanyang mga mata. Ang unang sumalubong sa kanya ay ang nakakasilaw na liwanag ng araw na tumatagos sa mga bintanang nakabukas. Amoy na amoy ang bagong labang duvet at amoy ang mga gamit na bagong bili. Napabalikwas siya ng higa at mabilis na pinaikot ang paningin sa paligid. Ngayon lamang niya naalala na nadukot nga pala sila ng anak sa araw mismo ng kasal niya. Mabilis siyang napaupo. Hindi ito ang kwarto niya sa hotel. Liam! Hysterical niyang tawag sa anak. Napahawak siya sa kanyang tiyan dahil sa higpit ng corset na hindi inalis magdamag. Liam! Nasaan ka anak? Anak! Mabilis siyang bumaba sa kama. Muntik pang matisod sa haba ng kanyang wedding gown na punit-punit na ang laylayan. Patakbo siyang pumunta sa dambuhalang pinto at pilit itong pinihit. Ngunit nakalak ang pinto mula sa labas, kaya hindi niya ito mabuksan. Buktan niyo to! Tulong! Ang anak ko! Nasaan ang anak ko? Sigaw niya habang pinaghahampas ang matigas na kahoy ng pinto. Ang boses niya ay gumagaralgal dahil sa pag-iyak. Sino kayo? Ilabas niyo ako rito! Sa kanyang pagwawala, narinig niyang pag-ikot ng susi sa doorknob mula sa labas. Otomatikong napaatras si Tessa. Dahan-dahang bumukas ang pinto at doon iniluwang isang lalaking pamilyar sa kanya. Hindi siya nagkakamali. Hindi niya kailanman makakalimutan ang mukha nito. Si Drake Roosevelt. Iba na ang Drake na nasa harapan niya. Hindi na ang lalaking iniligtas niya noon. Ngayon, suot niya ay isang custom fit na itim na polo na bahagyang nakabukas ang unang 2 butones. Nagpapakita ng pamilyar na matitigas nitong dibdib na minsan nang naging una ni Tessa matapos nilang magtalik. May dala siyang tray ng pagkain, sariwang prutas, steak at baso ng gatas. Gising ka na pala. Malamig na wika ni Drake. Ipinatong niya ang tray sa isang mesa malapit sa kama na tila ba normal lang ang lahat. Nasaan ang anak ko? Bulyaw ni Tessa. Hindi pinansin ang pagkain. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakakuyom ang mga palad. Drake! Kung ikaw man yan, nasaan si Liam? Anong ginawa mo sa kanya? Dahan-dahang lumingon si Drake at ang unang bumungad kay Tessa ay ang mga mata nito at ang pilat sa mukha nito na nagpadagdag sa lakas ng apil niya. Kamukha nga talaga ni Liam ang lalaking nasa harapan niya. Liam is safe. He is with my sister, Alessandra. Pinapakain siya at pinapasyal sa garden. Mas maayos ang kalagayan niya rito kaysa sa piling ng lalaking pakakasalan mo. Na ang balak lang ay gamitin kayong dalawa para sa pera. Wala kang karapatang pakialaman ng buhay namin. Sabi ni Tessa bago humakbang palapit sa lalaki kahit na nanginginig ang mga tuhod niya. Sino ka ba sa akala mo? Pagkatapos ng 5 taon bigla kang susulpot at kukunin kami? Ni hindi nga kita kilala eh. Isang mapait na tawang kumawala sa mga labi ni Drake. Hindi mo ako kilala? Bulong ni Drake na nagbigay ng matinding kuryente sa tenga ni Tessa pababa sa buong katawan niya. Pero kilala ng katawan mo ang katawan ko. Tessa, 5 taon. 5 taon kitang hinanap. Halos mabaliw ako sa pag-iisip kung buhay ka pa ba o kung naasan ka. O kung panaginip lang ba ang gabing yun. I gave my man hell just to find a ghost named Tessa Dantes. Iyon na nga, Drake. Isang gabi lang yon. Bawi ni Tessa. Isang gabi na bunga ng pagkadroga mo. At tinulungan lang naman kita. Iniligtas ko ang buhay mo at yun lang yun. Isang one night stand na uso naman sa mga katulad mo, hindi ba? Kaya bakit mo ko kailangang hanapin? Para saan? Dahil hindi ako papayag na ganun lang yun. Ako ang nakakuha ng... Virginity is nothing. Virgin ka ba nung gabing yun? Hindi naman, di ba? But you're mine. The moment I claimed you. Simula nang ibigay mo sa akin ang katawan mo, sa akin ka na. Hindi ako sa'yo. At hindi ka namin kailangan. Malamig na sabi ni Tessa sabay iwas ng mata dahil hindi niya kayang tagalan si Drake na nakatingin sa kanya. Hindi niyo ako kailangan? Hinawakan ni Drake ang magkabilang balikat ni Tessa. Hindi ganun kadiin pero sapat na para mag-angat ng tingin muli si Tessa. Tessa, anak ko ang batang yun. May dugo siyang Roosevelt. Akala mo ba hayaan ko na ibang lalaki magpalaki sa kanya? Na ibang lalaki yung tatawagin niyang daddy? Habang ako nagdurusa sa paghahanap?
Wala kang alam sa hirap na dinanas ko. Sumabog na si Tessa, tuluyan ng umagos ang mga luha. Nung nalaman kong buntis ako, nasan ka? Nung halos wala kaming makain dahil itinakwil ako ng pamilya ko dahil sa disgrasyang dala mo, nasan ka? Pinalaki ko si Liam ng mag-isa. At ngayon na maayos ng lahat. Ngayon na may lalaking handang tanggapin kami at bigyan kami ng maayos na buhay sa kakasusulpot. Naningkit ang mga mata ni Drake. Ang selos at galit ay naghalo sa kanyang sistema. Ang lalaking yon? Si Mark Valderrama ba? Alam mo ba kung bakit kanya pakakasalan? Dahil ba mahal ka niya? Tessa, hindi. Dahil kailangan niya ang pamilya mo. Ang koneksyon ng pamilya mo at kailangan ng pamilya mong pamilya niya dahil sa papalugin yung kumpanya. He's a weakling. He can't protect you the way I can. Well, at least he's a decent man. Sagot ni Tessa na tila sumampal sa pagkatao ni Drake. Hindi siya sindikato. Hindi siya pumapatay. Alam ni Tessa ang tungkol rito dahil naimbestigahan na niya ang lahat-lahat at hindi niya akalain na madadawit siya. Decent. Natawa ng pagak si Drake. Wala nang decency sa mundong ito, Tessa. Especially when it comes to you. Nung gabing yun sa warehouse, hiningi ko ang tulong mo at ibinigay mo sa akin ng higit pa ron. You marked me. Sa loob ng 5 taon, ikaw lang ang babaeng hinahanap ko. So do you think I'll let you marry that loser? Huminga ng malalim si Tessa at pilit na pinapakalma ang sarili. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Drake. Anong nangyari sa kasal ko? Bagyang lumayo si Drake at kumuha ng isang mansanas sa tray. Kumuha siya ng maliit na kutsilyo at binalatan ito ng dahan-dahan. The wedding is cancelled. Simpleng sagot niya. What? Anong ginawa mo? Well, let's just say the groom had a little accident on the way to the church. Nothing fatal, but enough to keep him in the hospital for a few months. And your parents, I bought their dads. They no longer have a say in your life and you're now under my protection. Under my roof. Napanganga si Tessa. Ang tindi ng impluensya ng lalaking ito ay lagpas sa kanyang inaasahan ang kaya nitong gawin. Hindi ganito ang hiniling ni Tessa nang nasa dressing room siya. Oo, gusto niyang hindi matuloy ang kasal pero hindi sa ganitong paraan. Hindi pa siya handa. Proteksyon? O bilanggo? Drake, hindi mo ako pag-aari. Hindi kami gamit na pwede mong bilhin. In this world, Tessa, everything has a price. Muling lumapit si Drake at sa pagkakataong ito ay hinawakan na niya ang panga ni Tessa at iniangat ito para magtagpo ang kanilang mga mata. At ang presyo mo, 5 taon ng buhay ko. Hindi ka alis dito. Dito na kayo titira ni Liam. Gagawin ko ang lahat para mapamahal ka sa akin at ang anak ko. At kung kailangan kong gawin ulit ang ginawa ko sa iyo sa warehouse para lang maalala mo kung kanino ka lang dapat, gagawin ko yon. Kahit kailan, hindi kita magiging asawa. Matigas na sabi ni Tessa. Ngumiti si Drake. Isang mapanganib at mapanuksong ngiti. We'll see about that, Nurse Dantes. Well, we have all the time in the world. Eat your breakfast. Liam is waiting for you in the garden. And don't even think about running away. Every corner of this house is guarded by men who only take orders from me. Lumabas si Drake at muling nilak ang pinto. Naiwan si Tessa na napasandal na lamang sa pader. Sapo ang kanyang noo. Hindi niya akalain na sasakit ang ulo niya sa problemang ito. Mukhang wala na talaga siyang ibang pagpipilian kundi ang manatili rito sa poder ng demonyo. Isang linggo nang bilanggo si Tessa sa mansyon ni Drake. Sinubukan niyang tumakas nung isang araw pero hindi ito muling nakalabas. Pero nakapag-usap naman sila ni Drake kaya malinaw na talaga sa kanya na hindi na niya matatakasan ng lalaki. Kaya heto siya nagpapakabait dahil gusto na niyang makita ang anak niya. Nang sa wakas ay makasilip si Tessa sa terasa ng mansyon, halos malaglag ang panga niya dahil nasa ibabaw sila ng burol. Kitang-kita niya rito sa terasa ang asul na dagat, hindi kalayuan sa mansyon. Napakatahimik ng lugar, ngunit hindi nakaligtas sa kanyang matatayog na gate na gawa sa bakal. Napakalabo talaga na makakatakas pa siya rito. Ngayong umaga, hindi na siya makatiis sa pagkakakulong, kaya naman lalabas na siya ng silid. Sa unang pagkakataon, hindi nakalak ang pinto. Pagpihit niya ng doorknob, bumukas ito. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang simpleng suot na blusa at pantalon at naglakad na palabas. Ang hallway ay kasing lawak ng isang kalsada. May mga nakasabit na painting na mukhang mas mahal pa sa buhay niya. Hindi siya nito pinipigilan ngunit
Ang kanilang mga mata ay tila mga CCTV na sumusunod sa bawat galaw niya. Nakarating siya sa malawak na kusina. Ang amoy ng bawang na ginigisa at sariwang kape ang sumalubong sa kanya. Doon ay nakita niya ang mga abalang katulong, ngunit napansin niya ang agaw eksenang dalagang abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera. Siya si Bebang. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at maong. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mataas. Aray ko! Mahinang bulalas ni Bebang nang matusok siya ng tinik ng rosas. Agad niyang isinubo ang daliri para patigilin ang pagdugo. Sandali, let me help you. Kusang lumapit si Tessa at ang pagiging nurse ay hindi nawawala sa kanyang sistema. Kinuha niya ang kamay ng dalaga at tiningnan ang maliit na sugat. Napatigil si Bebang at nanlaki ang mga mata nang makita kung sino ang nasa harap niya. Agad siyang nag-iwas ng tingin at tila gustong tumakbo paalis. Ma'am Tessa, nako, pasensya na po kayo. Hindi ko po alam na gising na kayo. Tessa na lang, huwag kang matakot. Hindi naman ako nangangain. Biro ni Tessa habang dahan-dahang pinipit-pit ang sugat ni Bebang gamit ang malinis na tissue mula sa kanyang bulsa. Anak ka ba ni Aling Linda? Ito ang matandang madalas na pumasok sa silid niya upang kunin ang mga madudumi niyang damit. Madalas na magkwento ang matanda sa kanya kaya naman kahit hindi siya lumabas ng 1 linggo ay alam niyang nangyayari sa labas. Opo ma'am, Tessa, ako po si Bebang. Ako po ang tagatulong ni nanay sa paglalaba at pag-aayos dito. Bale, dito na po ako lumaki simula nang mamatay ang tatay ko na driver dati ni Boss Drake. Matagal ka na palang kilala ni Drake? Tanong ni Tessa habang sinusuri ang reaksyon ng dalaga. Mula pagkabata po, si Boss Drake na. Nakakatakot. Yung tingin ng iba sa kanya, lalo na kapag seryoso ang mukha. Pero sa totoo lang po, malaki ang utang na loob namin sa kanya. Siyang nagpaaral sa akin hanggang sa makapagtapos ako ng vocational course. Pero ma'am, kayo po ang usap-usapan dito simula nung dinala kayo rito. Lumingon si Bebang sa paligid para masiguradong walang nakakarinig. Sabi nila, kayo lang daw ang kaisa-isang babaeng nakapasok sa kwarto ni boss na kinabuluan talaga niya. Naramdaman ni Tessa ang pag-akyat ng dugo sa kanyang pisngi. Hindi ganun yun, Bebang. Basta, mahabang kwento. Kahit hindi niyo po ikwento, kitang-kita ko po sa mata ni boss. Hirit ni Bebang habang ipinagpapatuloy ang pag-aayos ng mga rosas. Isang beses po sa 1 taon kong dumalaw dito si Sir Drake at madalas po galit siya o may kasamang babae na lalabas na umiiyak. Pero ngayon iba, parang naging tao siya, naging masaya siya. Sabi ni Bebang, napansin ni Tessa ang lungkot sa mga mata ng babae sa harap niya pero hindi niya yon binigyan ng kahulugan. Hindi pa rin sila okay ni Drake at lalo nang hindi niya pa mapaniwalaan na iniibig siya nito. Na love at first, fuck, ito sa kanya, sa isang malaking kalokohan. Kaya naman hindi niya pinagtuunan ng pansin ang mga sinasabi nito sa kanya. Hindi ako narito dahil gusto ko, Bebang. Kinuha niya kami. Pinilit niya ako. Seryosong sabi ni Tessa. Tumingin si Bebang sa kanya nang may halong simpatsya. Alam ko po. Ganyan po talaga ang mga Roosevelt. Kapag may gusto sila, kinukuha nila. Pero alam niyo po, sa 1 linggo niyo rito, nakita ko kung paano siya maging masaya. Lalo na kapag nakikipaglaro siya dun sa batang si Liam. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko dahil 1 linggo pa lang naman kami dito ng anak ko. Hindi mo ba gusto si Sir, Tessa? Pakiramdam ni Tessa ay may biglang dumagan sa lalamunan niya at hindi niya masabing hindi. Gusto ko lang makita ang anak ko, Bebang. Iwas niya sa tanong ni Bebang. Iginiya siya ni Bebang palapit sa malaking bintana at doon nakita ni Tessa ang mag-ama na masayang-masayang naglalaro sa labas. Pinakatitigan niya ang anak at ngayon lamang niya nakitang masayang-masaya si Liam. Kung gusto niyo pong tumakas, ma'am, sasabihin ko na sa inyong mahirap. Bulong ni Bebang. Alam ko. Wala sa sariling sagot ni Tessa. Alam niyang imposible at hindi rin niya alam kung may uuwian pa ba siya. Muli siyang iginaya ni Bebang palabas ng living room sa may garden, ngunit malayo pa rin kina Liam at Drake. Nakarating sila sa isang bahagi ng garden kung saan nakita ni Tessa si Liam na masayang naglalaro ng isang remote control na sasakyan. Matapos ang habulan nila ng ama kanina. At sa hindi kalayuan, nakaupo sa isang bench si Drake
May hawak na tablet at tila may binabasang mga dokumento. Ngunit ang mga mata nito ay panayang sulyap sa anak. Tingnan niyo po sila oh. Turo ni Bebang. Si Liam, kamukhang kamukha ni Boss Drake nung bata pa siya, sabi ng nanay ko. Parehong matigas ang ulo pero malambot ang puso. Natawa ng pasimple si Tessa dahil tama ang sinabi ng dalaga. Matigas ang ulo ng anak, ngunit may butihing puso. Pero nawalan din ng ngiti ang labi nang magtamang mata nila ng anak na si Liam. Agad itong tumakbo patungo sa kanya. Mama, look! Tito Drake gave me a monster truck. Ang sabi niya, tuturuan niya ako mag-drive ng totoong kapag malaki na ako. Nanikip ang dibdib ni Tessa sa narinig sa anak nang tawagin itong Tito Drake. Tumingin si Tessa kay Drake na ngayon ay nakatayo at naglalakad patungo sa kanila. I see you've met Bebang. Wika ni Drake nang makalapit. The most talkative person in this estate. Sana hindi kanya binubulabog ng mga chismis niya. Oh, hindi po, boss. Nagkakilala lang po kami. Mabilis na sagot ni Bebang sabay kindat kay Tessa bago ito mabilis na umalis para bigyan sila ng privacy. Anong balak mo talaga, Drake? Tanong ni Tessa nang makaalis si Bebang. Hanggang kailan mo kami itatago rito? May trabaho ako sa Maynila. May buhay ako na hindi umiikot sa'yo. Wala ka nang babalikan trabaho sa Maynila, Tessa. I already took care of it. Kaswal na sabi ni Drake. You what? Lumingon si Tessa nang may galit. Bakit mo ginawa yun? Pinalaki ko ang anak mo nang hindi ako umaasa sa kahit kanino, lalong-lalo na sa isang katulad mo. Dahil hindi mo na kailangang magtrabaho. Humakbang si Drake papalapit sa kanya. Hinawakan nito ang buhok ni Tessa na nililipad ng hangin. Lahat ng kailangan niyo ibibigay ko. Gusto kong bumawi dun sa 5 taon na wala ako. Gusto kong makita ang paglaki ni Liam. At gusto ko na makita na seryoso at totoo ako sa'yo. Drake, hindi ganun kadali yun. Alam ko kaya gagawin ko lahat para mahalin mo ko. Nasisiraan ka na ng ulo. Alam mong alam natin na magulang buhay mo. Isa kang mafia boss. Marami kang kalaban na masasamang tao. Paano kung mapahamak ang anak ko? Paano kung saktan nila ang anak ko? Hindi ko mapapayagan ng bagay na yun, Tessa. Kaya ko kayong protektahan ng anak natin. Hindi mo kaya. At isa pa, ayoko sa mundo mo. Malamig na sabi ni Tessa. Oh well, ayoko rin sa mundo ko. Nawala ka. Kaya huwag ka na makipagtalo sa akin dahil wala ka rin namang ibang pagpipilian. Pilyong sabi ni Drake bago siya hinalikan sa labi ng mabilis. Sasapakin sana siya nito ngunit mabilis rin na nakaalis si Drake nang pasipol-sipol pa. Wala tuloy siyang nagawa kundi ang sumigaw sa inis dahil sa lalaki. Dahil sa pagiging hambog nito. Isang buwan ang muling lumipas. At ganun pa rin ang pananatili ni Tessa sa poder ni Drake. Sa loob ng isang buwan, mas nakilala nila ang isa't isa. At iisa lamang ang masasabi ni Tessa. Mabuting tao si Drake. Isang mabuting ama sa anak nila. Oo, isang linggo na rin ang lumipas simula nang ipakilala niya si Drake na eto ang ama ni Liam. Hindi maipaliwanag ni Tessa ang nararamdaman nang magyakapan at mag-iyakan ng mag-ama. Simula din noon ay nagbago na ang relasyon nilang lahat. Mama, can we go to the mall? Daddy said he'll buy me the robot I saw on TV. Masayang yaya ni Liam sa kanila. Tumingin si Tessa kay Drake na kasalukuyang nagkakape sa veranda. Drake, delikado sa labas, hindi ba? I have the best man with me, Tessa. Isang buwan na rin kayo nakakulong rito eh. You deserve a breath of fresh air. Sagot ni Drake nang may malambot na tingin ngayon sa mag-ina. And I won't let anything happen to you. I promise. Hindi na nagsalita pa si Tessa bagkus ay pumayag na rin dahil tama ito. Isang buwan na silang nakakulong rito. Hindi na nga alam ni Tessa kung ano bang nangyari sa ama at sa magiging asawa dapat niya. Hindi na kasi nila napag-usapan muli ni Drake ang nangyari. Nakarating sila sa isang malaking mall sa kalapit na lungsod. Sa unang pagkakataon tila isang normal na pamilya. Hawak ni Drake ang kamay ni Liam sa kaliwa, habang ang kanang kamay nito ay nakayakap sa bewang ni Tessa. Kasama ang mga armadong bodyguard na nakasunod ng may distansya sa kanila, kaya naman pinagtitinginan din sila ng mga tao. Ano gusto mo ba neto? Tanong ni Drake habang nakatayo sila sa harap ng isang mamahaling jewelry store. Drake, hindi ko kailangan ng alahas. Iling ni Tessa. Hindi ito tungkol sa kung kailangan mo, Tessa. Tungkol ito sa gusto kong ibigay sa'yo. Natameme tuloy si Tessa. Gusto ko malaman mo na lahat ng sa akin ay sa'yo rin.
Nagtagpo ang kanilang mga mata at ng mga sandaling yon alam ni Tessa na talo na siya. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Mahal na niya ang lalaking ito. Sa kabila ng lahat ng sakit at sa kabila ng madilim nitong mundo. Nakakatawa mang isipin pero siya din pala ay matatalo sa pustahan na ginawa niya sa sarili niya. Hindi ko naman kailangan ng alahas, Drake. Okay na ako sa kung anong meron ako ngayon. Kasama ba ako dyan? Biro naman ni Drake pero sandali din naman siyang natahimik at sumagot si Tessa. Oo. Babalingan na sana niya ng tingin ng babae nang biglang magtilian. Babalingan na sana niya ng tingin ng babae nang biglang magtilian ng mga tao sa mall at mabilis na hinila ni Drake ang mag-ina niya patungo sa fire exit na malapit sa boutique kung nasaan sila ngayon. Habang naglalakad sila patungo sa parking lot sa basement ay biglang naging alerto ang mga mata ni Drake. Samantalang si Tessa ay nanginginig naman sa takot at hindi malaman ang gagawin. Carlo, position! Sigaw ni Drake sa kanyang earpiece. Ano nang nangyayari? Tanong ni Tessa. Huwag kang lalayo sa akin, Tessa. Hawakan mo si Liam. Utos ni Drake. Biglang bumukas ang pinto ng isang itim na van na nakaparada malapit sa kanila. 3 lalaking nakasuot ng bonnet ang bumaba at agad na nagpaulan ng bala. Dapa! Sigaw ni Drake. Mabilis niyang itinulak sina Tessa at Liam sa likod ng isang malaking konkretong poste. Ang paligid na kanina ay tahimik ay napuno ng nakakabinging tunog ng putukan at sigawan ng mga taong nagtatakbuhan. Si Liam ay nagsimulang umiyak sa takot habang si Tessa ay pilit na niyayakap ang anak para protektahan. Drake! Sigaw ni Tessa nang makitang inilabas ni Drake ang kanyang baril at nagsimula ng gumanti ng putok. Stay down! Tessa, don't move! Sigaw ni Drake. Ang kanyang mukha ay puno ng bagsik. Ang mga mata ay nakatuon sa mga kalaban. Mabilis ang mga naging pangyayari. Isang kalaban ang nakaposisyon sa kabilang panig ng poste at itinututok ang baril sa direksyon ni Tessa at Liam. Nakita ito ni Drake sa gilid ng kanyang mga mata. Walang pag-aalinlangan. Tumakbo si Drake upang protektahan ang kanyang mag-ina. Kaya naman biglang umalingaw-ngaw ang 2 putok ng baril. Drake! Tili ni Tessa nang makitang bumagsak ang lalaki sa kanyang harapan. May pulang likido na tumatagas sa puting polo nito. Tinamaan si Drake ng 2 putok ng baril sa hita at tagiliran. Hindi rin nagtagal ay mabilis na nakarating ang mga tauhan ni Drake. Naubos nilang mga kalaban at wala silang itinira ni isa. Habang si Drake ay nakasandal sa pader at duguan. Drake, no, please, Drake. Hagulhol ni Tessa. Mabilis na pinunit ang laylayan ng kanyang damit para itapal sa dumadaloy na dugo. Ang kanyang mga kamay na sanay sa paggamot bilang isang nurse ay nanginginig ngayon sa matinding takot at hindi na alam ang gagawin. Liam, stay back. Drake, tumingin ka sa akin. Huwag kang pipikit. Tessa. Garalgal na boses ni Drake, pilit na inaangat ang kanyang kamay para haplusin ang pisngi ni Tessa. Is Liam okay? Yes. He's okay. He's safe. Dahil sa'yo. Please, Drake, lumaban ka. Don't cry. Bulong ni Drake gamit ang nangihinang boses. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Poprotektahan ko kayo. Bakit mo ginawa yun? Pwede kang mamatay. Kahit anong pressure ang gawin ni Tessa sa sugat ni Drake ay hindi pa rin matigil ang pagdurugo nito. Sunod-sunod na rin ang mga luha sa mata niya dahil sa matinding takot para sa lalaki. At mas lalong kinain ng takot si Tessa nang makitang pumipikit na si Drake at hindi niya inaasahan na masasabi niya ang salitang yon. Drake, mahal kita Drake. Mahal na mahal kita kaya please, huwag mo kaming iwan. Namilog ang mga mata ni Drake sa narinig. Tila ba ang salitang yon ang nagbigay sa kanya ng dahilan para manatiling gising? Sabihin mo ulit. Sabihin mo ulit. Mahal kita. I love you. Drake Roosevelt, I love you. Kaya lumaban ka dahil kailangan ka pa namin. Sigaw ni Tessa habang patuloy na pinipigilan ang pag-agos ng dugo sa tagiliran ni Drake. Bago pa makasagot si Drake ay dumating na rin ang ambulansya habang mabilis na tumatakbo ang sasakyan. Nakatingin lang si Tessa sa mukha ni Drake. Ang takot na nararamdaman niya ay higit pa sa takot na nararamdaman niya nung malaman niyang buntis siya kay Liam. Takot na takot bitawan ni Tessa. Gising pa si Drake na may pilyong ngiti sa labi. Kahit halos mamatay na siya sa pagkaubos ng dugo ay nagawa pa niyang maging masaya. Diba, nurse ka? Mahinang biro ni Drake kahit nahihirapang magsalita. Galingan mong pag-aalaga sa akin, ha? Manahimik ka, Drake Roosevelt, ha? Kapag gumaling ka, ako mismo papatay sa'yo. Papatayin mo ba ako sa kama?
Ano mga sinasabi mo dyan? Ay sakit ka na nga, nagagawa mo pang magsalita ng ganyan. Magtigil ka at baka dagdagan ko pa tong tama mo. Namumulang pagtataray ni Tessa. Sa huli humagikhik na lamang si Drake at tumahimik hanggang sa makarating na sila sa hospital. Mabilis na dinala sa ER si Drake dahil madami ng dugo ang nawawala sa kanya. Si Tessa naman at ang iba pa ay nasa labas lamang at nagdarasal ng taimtim hanggang sa makalipas ang 1 oras at kalahati, lumabas na rin ang doktor at sinabing nasa ligtas ng kalagayan si Drake. Doon lamang nakahinga ng maluwag si Tessa. Paulit-ulit na nagpasalamat sa Diyos dahil dininig nito ang panalangin niya. 1 linggo na rin ang nakalilipas mula nang mangyari ang trahedya sa mall. Nakalabas na rin si Drake sa ospital at nasa pangangalaga ngayon ni Tessa. Maayos na ang lagay niya at nakakakilos na rin ngayon. Ngunit ganun pa rin ang pag-aalaga ni Tessa na para bang isang basong babasagin si Drake. Gustong-gusto naman yon ng lalaki. Ngayon, narito sila sa master's bedroom, kung saan pinupunasan ni Tessa ang likuran ni Drake gamit ang mainit na tubig na may alkohol. Inutusan pa siya nito na katihin ang likod niya na sinunod naman din niya kahit kanina pa siya irap ng irap. Tessa, medyo kaliwa pa konti. Dun, may malapit sa balikat. Yan. Nakangising utos ni Drake bagaman alam naman ni Tessa na hindi naman talaga yun makati. Drake, pang 10 beses mo na yung hiling sa loob ng 5 minuto. Nurse ako ha, hindi ako masahista. Sita ni Tessa. Nag-enjoy lang ako na inaalagaan mo ko. 5 years ba naman, Tessa? 5 years akong walang ibang ginawa kundi isipin kung paano kita pagsisilbihan kapag nahanap kita. Ngayon ikaw ang gumagawa dyan sa akin. Bulong ni Drake sabay hila sa kamay ni Tessa at hinalikan ang likod ng palad nito. Dahil muntik ka nang mamatay para sa amin ni Liam. Seryosong sagot ni Tessa. At wag mo nang uulitin yun, Drake, ha? Hindi ko kaya. Ngumiti lamang si Drake bago hinilang batok ni Tessa at siniil ito ng halik. Naglaban pang mga labi nila hanggang sa lumalim ito. Hindi na rin namalayan ni Tessa ang malikot na kamay ni Drake sa katawan niya. Ngunit mapaglaro si Tadhana kaya naman naghiwalay din sila nang marinig ang sigaw ng matanda na umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. Mabilis na bumitaw ang dalawas at nagtinginan pa. Pero para kay Tessa, pamilyar ang boses. Kilalang kilala niya kung kaninong boses na yon kaya naman bigla siyang dinamba ng matinding takot. Boss, may bisita sa labas. Hindi namin mapigilan eh. Sigaw ni Carlo mula sa labas ng silid kung nasaan silang dalawa. Nagkatinginan sina Drake at Tessa. Mabilis na nagsuot ng t-shirt si Drake kahit kumikirot ang kanyang sugat. Magkahawak kamay silang bumaba sa grand staircase at doon ay tumambad sa kanilang eksenang hindi nila inaasahan. Nakatayo sa gitna ng sala si Don Ismael Dantes, ang lolo ni Tessa at ang patriarch ng pamilya Dantes. Sa tabi nito ay si Mark Valderrama, ang fiancé ni Tessa na may benda pa sa ulot na kasuot ng arm sling. Ang accident na ginawa ni Drake 1 buwan nang nakakalipas. Napaligiran sila ng mga armadong tauhan na kasalukuyang nakikipagtitigan sa mga tauhan ni Drake. Tessa, bumaba ka riyan! Sigaw ni Don Ismael. Ang boses niya'y nanginginig sa galit. Ang kanyang tungkod ay malakas na itinutuktok sa sahig. Anong ginagawa mo sa bahay ng kriminal na to? Lolo? Gulat na wika ni Tessa at lalong humigpit ang kapit niya sa kamay ni Drake. Paano niyo po nalaman ang lugar na to? Hinahanap kita, Tessa. 1 buwan ka namin hinahanap. Sabat ni Mark, ang mga matay puno ng puot habang nakatingin kay Drake. Kinuha ka ng hayop na yan sa araw mismo ng kasal natin. Nilapastangan niya ang pamilya natin. Humakbang pababa si Drake habang hawak pa rin ang kamay ni Tessa hanggang sa makaharap na mismo nilang matanda at ang lalaking dapat ay pakakasalan ni Tessa. Don Ismael, welcome to my home. Pero kailangan kong paalalahanan kayo na pumasok kayo sa teritoryo ko nang walang paalam. Wala akong pakialam sa teritoryo mo, Roosevelt! Duro ng matanda. Apo ko ang kinidnap mo! Binababoy mo ang pangalan ng mga Dantes! Ibalik mo ang apo ko sa akin ngayon! Kung hindi, gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko sa gobyerno para pulbusin ang pamilya nyo! Lolo, itigil niyo na to. Sigaw ni Tessa. Humarang siya sa harap ni Drake. Hindi ako kinidnap. Nung una, oo, galit ako. Pero ngayon, dito ko na gustong manatili. Dito ang pamilya ko. Parang sasabog ang ugat sa leeg ni Don Ismael sa narinig. Anong pamilya?
kasama ang lalaking pumatay sa reputasyon mo. Tessa, ang anak mo ay bunga ng isang gabing pagkakamali. Huwag mong hayaan na habang buhay kang maging bilanggo sa pagkakamaling yon. Hindi pagkakamali si Liam. Ganti ni Tessa at nagpanting biglang tenga niya nang marinig ang sinabi ng lolo niya. Alam niya nung una pa lamang ay ayaw nito sa anak niya, ngunit pinagsawalang bahala lamang niya yon. Pero ngayon, hindi na siya makakapayag na ganituhin lamang ang anak niya na mahal rito sa poder ni Drake. Noon pa man alam ko naman na ayaw niya sa anak ko. Pero wag niyo namang paulit-ulit na ipamukha sa akin na isang pagkakamali ang anak ko dahil hindi. Ang anak ko ang tanging magandang biyaya na binigay ng Diyos sa akin. Kaya pwede na kayong umalis kung ito lamang ang sasabihin niyo. Alam mong marami akong pangarap para sa'yo. Iniwan ka ng ama mo sa akin at ang ina mo at sumama sa ibang lalaki. Hinayaan kita sa gusto mong kurso ng pag-nurse kahit meron tayong kumpanya na dapat mong ayusin. Pero nagpabuntis ka lamang. Ngayon ay sinira mo ang kasal mo. Ano pa ba ang dapat at gusto mong maramdaman ko? Lolo, ayoko sa buhay na gusto mo. Kung kailangan pa ulit-ulit na itapon ng pangarap na yon para lamang sa anak ko'y gagawin ko. Maanghang nasabi ni Tessa, hindi niya inaasahan ang paparating na malakas na sampal na tumama sa pisngi niya. Nagtiimbagang si Drake at naikuyom ang kamao. Susugurin na nga sana niyang matanda nang maramdaman niyang paghigpit ng kamay nito sa braso niya. Kung wala na rin ho kayong sasabihin na maganda, pwede na po kayong umalis. Hindi po ako sasama, Lolo. Tessa, mahal kita. Hirit pa ni Mark, humahakbang palapit pero agad siyang hinarang ni Carlo. Pinatawad kita sa nangyaring yun. Handa kitang pakasalan kahit may anak ka sa iba. Halika na. Iwanan mo ng madilim na mundong to. Natawa ng pagak si Drake. Ang kanyang auray biglang nagbago. Tumalim ang tingin nito sa dalawa. Mahal, o kailangan mo ng pera ng mga Dantes para isalbang bagsak nilang kumpanya, Mark? O dahil may iba ka pang dahilan? Alam ko ang lahat. Alam ko kung paano mo pinilit si Don Ismael na ipakasal sa'yo si Tessa para sa merger. Tumingin si Drake kay Don Ismael nang may malamig na tingin. Don Ismael, iginagalang ko ang edad niyo Pero tandaan niyo to, si Tessa Dantes ay hindi na sa inyo. She is a Roosevelt now, and everything but name. And that will change very soon. Ang anak niya ay dugo ko, at ang sino mang magtangkang kumuha sa kanila sa akin kahit lolo pa niya o fiancé na mukhang basang sisiw, dadaan muna sa bangkay ko. Talaga? Sa tingin mo ba'y matatakot ako? Sigaw ni Don Ismael sabay senya sa mga tauhan niya. Kunin niyo nga po ko! Isama niyo ang bata! At bago pa man makalapit ang mga tauhan ni Don Ismael, ay mabilis na humarang ang mga tauhan ni Drake. Pinalibutan ngayon ng dalawang tao, kasama ang mga tauhan nila at ang mga tauhan ni Drake na nakatutok ngayon ang baril. Subukan niyo. Hamon ni Drake, hindi man lang kumarap. Isang maling galaw sisiguraduhin kung hindi kayo makakalabas ng mansyon na to ng humihinga. Drake, wag. Pigil ni Tessa, pilit na kumakawala para pumagitna. Lolo, umalis na kayo. Ayoko nang bumalik. Mahal ko si Drake at kung pipilitin niyo ako sumama, lalayo lang lalo ang loob ko sa inyo. Mahal mo? Singit ni Mark. Paano ako? Wala lang ba ako sa'yo? Lahat ng pinagsamahan natin ng isang taon. Tinanggap ko ang anak mo, Tessa. Pasensya ka na, Mark. Pero hindi kailanman kita minahal. Hindi ko kailangan at hindi ko kailanman ginusto na maikasal sa'yo. At alam mo yan. Hindi na nagsalita si Mark ngunit makikita sa mukha niyang matinding puot at galit habang nakayuko. Hindi yun pinansin ni Tessa bagkus ay humarap siya sa lolo niya nang galit na galit pa rin sa kanya. Lolo, salamat sa pagpunta. Pero hindi na ako ang batang Tessa na sunod-sunuran sa inyo. May sarili na po akong buhay. May sarili na kaming pamilya ni Liam. At kung gusto niyo kaming maging bahagi ng buhay niyo, tanggapin niyo si Drake. Dahil kung hindi, ituturing niyo na kaming patay. Napanganga si Don Ismael. Hindi niya akalain na ang apo niyang mahinhin at tahimik ay nagkaroon na ng ganitong klaseng tapang. Tumingin siya kay Drake na ngayon ay nakayakap na sa bewang ni Tessa. Magsisisi ka, Tessa! Banta ni Don Ismael bagaman ang boses niya ay malamig pa rin. Roosevelt, hindi pa tayo tapos. Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo. I welcome the challenge, Don Ismael. Sagot ni Drake nang may mapanganib na ngiti din sa mga labi. But for now, get out of my house before I lose my patience. Padabog na tumalikod si Don Ismael at si Mark. Hila-hila ang kanilang mga tauhan palabas ng mansyon. At nang tuluyang makaalis ang dalawa,
Doon lamang nakahinga ng maluwag si Tessa. Nagtaka pa siya nang makitang si Drake na nakangisi habang nakatingin kay Tessa. Ano? Anong hiningiti-ngiti mo dyan? You were amazing. Bago hinalikan sa noo si Tessa. I'm sorry. Kailangan mong harapin ang lolo mo ng ganon. Ginawa ko lang ang dapat, Drake. Sagot ni Tessa. Pero alam nating hindi sila titigil. Giyera na to, Drake. Then let there be war. Deklara ni Drake habang ang mga kapatid niyang sina Silas at Cassius ay lumabas na rin mula sa hallway na kanina pa pala nakikinig at nanunood sa usapan ng dalawang kampo. Dahil sa pagkakataong to, hindi nila teritoryo ang pinaglalaban ko. I'm fighting for my wife and my son. Isang buwan muli ang lumipas at naging tahimik ang buhay ni Drake at Tessa. Hindi na muling nanggulo ang lolo niya kaya naman nakahinga na si Tessa ng maluwag. Wala na rin siyang balita kay Mark, subalit naroon pa rin ang hiling na sana'y maging maayos na rin ito at makahanap ng babaeng mamahalin niya. Ngayong araw ay pauwi na sina Tessa, Liam at Bebang galing sa pag-grocery dahil kaarawan daw ni Drake ngayon. Kaya nais niyang surpresahin sana ang kasintahan. Oo, magkasintahan na sila at mag-iisang linggo na rin. Nakuha din siya sa pamimilit nito pero hindi naman niya pinagsisihan ang pagbibigay ng pagkakataon sa lalaki dahil talagang pinatunayan nito ang pagmamahal sa kanya. Masaya silang naglalakad patungo sa parking lot. Bitbit ang paboritong ice cream ni Liam nang biglang tumigil ang isang itim na van sa harap nila. Hindi pa nakakasigaw si Tessa nang bumukas ang pinto at 4 na lalaking nakabonet ang mabilis na humablot sa kanila. Ang huling narinig ni Tessa ay ang pag-iyak ni Liam at ang malakas na kalabog ng pinto ng van bago niya naramdaman ang isang matulis na bagay sa kanyang lieg. Unti-unti siyang nanghina hanggang sa mawalan siya ng malay. Dahan-dahang nagising si Tessa. Hawak pa niya ang lieg na makirot dahil sa maling pagkakahiga. Ang unang bumungad sa kanya ay ang mabahong amoy ng paligid at ang maduming silid kung nasaan siya. Parang nawalan ng dugo si Tessa nang mapagtanto kung nasaan siya ngayon. Liam, mahinang usal niya. Anak. Bebang, sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga kamay ngunit nakagapos ang mga ito sa likuran niya gamit ang makapal na cable tie. At nang tuluyang lumiwanag ang paligid mula sa nag-iisang bumbilya na umuugoy-ugoy sa kisame, ay nabulaga siya sa kanyang nakita. Sa harap niya, nakaupo ang isang kinakalawang na silya, si Mark Valderrama. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, may mantsa ng dugo ang kanyang kamay at suot ang puting polo. Kaswal siyang humihit-hit ng sigarilyo habang nakatitig sa kanya ng taimtim. Oh, gising na palang prinsesa. Wika ni Mark sabay buga ng usok sa direksyon ni Tessa. Hayop ka, Mark! Nasaan ang anak ko? Nasaan si Liam? Pagsisisigaw ni Tessa pilit na kumakawala sa pagkakagapos. Hindi sumagot si Mark. Sa halip ay itinuro niya ang madilim na sulok ng kwarto. Nakita niya si Liam na nakagapos din at nakahiga sa basa at mabahong lapag. Tumulo ang mga luha ni Tessa sa sitwasyon ng anak lalo na nang makitang namamaga at kulay violet nitong mata. Pero yun ang akala niya dahil halos malagutan siya ng hininga nang makitang matandang lalaki na nakagapos rin. Nakatali sa isang poste si Don Ismael. Ang kanyang lolo ay duguan, basag ang mukha at walang malay. Ang puting barong nito ay halos kulay pula na sa dami ng dugong tumulo mula sa kanyang ulo. Lolo! Hikbi ni Tessa. Tumingin siya kay Mark nang may halong pandidiri at takot. Anong ginawa mo sa kanya? Ngumiti lamang si Mark ng malademonyo bago kinuha ang sigarilyo at dahan-dahan na idinampi ang nagniningas na dulo nito sa lamesang kahoy sa tabi niya. Do you know why I stayed, Tessa? Bakit kahit may anak ka at sinira mo ang pangalan mo na natili ako sa tabi mo? At sa tabi ng matandang yan? Dahil wala kang kwentang tao. Anong ginawa mo sa kanya? Initsa ni Mark ang sigarilyo at lumapit kay Tessa. Hinawakan niya ang panga ng babae nang napakahigpit. Pilit na ipinapatingala sa kanya. Ginamit ko kayo. Ginamit ko ang katangahan nyo. All this time, the Dantes Group, ang mga illegal na koneksyon na itinayo ng lolo mo sa loob na 50 taon, ayaw niyang ibigay sa akin. Sabi niya, para lang daw yun sa tunay na dugo ng mga Dantes. Para sa'yo o sa anak mong bastardo. But now look at him. He signed the papers, Tessa. Bago siya nawala ng malay, ibinigay niya sa akin lahat. Ang grupo, ang pera, ang kapangyarihan. At ngayon hawak ko na lahat. Wala na kayong silbi. Hayop ka!
Papatayin ka ni Drake. Hindi ka natitigilan. Dinura pa ni Tessa ang mukha ni Mark pero kesa magalit ay dinilaan pa nito ang basang pisngi. Halos imumikot ang sikmura ni Tessa sa pandidi. Akala ni Tessa ay lulubayan na siya ng padaskol na binitawan nito ang pisngi niya. Ngunit hindi. Bigla na lamang siyang sinampal ni Mark ng ubod ng lakas kaya sumubsob siya sa lapag at dumudugo ang ilong niya. Halos malagutan siya ng hininga sa sakit at pagkabigla. Si Drake, ang mafia boss mong bayani. Uyam ni Mark. He's probably running like a headless chicken right now. At ikaw, sa palagay mo ba magugustuhan ko pa ang isang babaeng tira-tira na katulad mo? You gave yourself to that criminal 5 years ago. Nagpabuntis ka sa kanya. You're a damaged goods, Tessa. Dirty. Used. Duguan man ang mukha ni Tessa ay pilit niyang sinalubong ang tingin ni Mark. Well, at least he's a man. Ikaw isa kang basura, Mark. Nagtatago ka sa likod ng matanda para lang magkaroon ng kapangyarihan. You're a coward. Coward? Tumawa si Mark. Well, this coward is about to end the Dantes lineage tonight. Pero bago yun, gusto muna kitang makita. Gusto kong makita mo ang isang bagay na mas masakit pa sa sampal ko. Tumingin si Mark sa pinto. Pasok! Bumukas ang pinto at iniluwan itong isang pamilyar na figura. Nanlaki ang mga mata ni Tessa. Inaasahan niyang makikitang duguan o nakagapos din ito ngunit mali siya. Si Bebang, na wala man lang galos at blanco ang mukha habang nakatingin sa kanya. Lumapit pa ito kay Mark pagkatapos ay saka naghalikan sa harapan ni Tessa. Naging mapusok ang halikan ng dalawa hanggang sa kusa na rin silang tumigil. Bebang, nauutal na tawag ni Tessa. Anong ibig sabihin nito? Ngumisi si Bebang, isang ngising malayo sa masayahing dalagang nakilala ni Tessa sa mansyon. Pasensya na, Ma'am Tessa, pero matagal na akong binabayaran ni Sir Mark bago ka pa dumating sa mansyon. Ako ang mata niya sa mansyon. Traitor ka. Pinagkatiwalaan kita. Itinuring kitang kaibigan. Ang nanay mo, si Aling Linda, alam niyo ba to? Wala nang kinalaman si nanay ko rito, ha? Malamig na sagot ni Bebang. Si Sir Mark ang nagbigay sa akin ng pangako na kapag nakuha niya ang kumpanya, hindi na ako maglalaba habang buhay. Pagod na akong maging utusan ng mga Roosevelt. Pagod na akong makita kayong mga mayayaman na palaging nasa taas habang kami laging nasa putikan. Bebang, si Liam, anak ko yun. Inalagaan mo siya. Pagmamakaawa ni Tessa. Anak siya ng isang Roosevelt, Tessa. Sabat ni Mark, sabay haplos sa balikat ni Bebang. And as long as he lives, he's a threat to my position. Kaya huwag kang mag-aalala. Susunod din siya sa inyo ng lolo mo. You're both going to rot in hell. Mahinang bulong ni Tessa. Drake will find you and when he does, I hope he kills you slowly. Oh, he can try. Sagot ni Mark habang kinakasa ang kanyang baril at itinututok ito sa noo ni Tessa. By the time he gets here, he'll only find 3 corpses and a pile of ashes. So say goodbye, Tessa. Say goodbye to your mafia king. Ipinikit na lamang ni Tessa ang mga mata at hinintay ang pagputok ng baril. Ngunit ang tanging namayani ang malakas na pagsabog mula sa labas kung nasaan sila. Sa lakas ng pagsabog ay halos yanigin nito ang silid kung nasaan sila. Isa lamang ang gumuhit sa labi ni Tessa. Ang demonyong ngiti dahil nandito na si Drake upang iligtas siya at ang anak niya. Bebang, tingnan mo sa labas! Sigaw ni Mark, bakas ang taranta sa boses. Ang kanyang kamay na may hawak na baril ay nagsimula ng manginig. Hindi pa man nakakahakbang si Bebang patungo sa pinto ay bigla itong tumalsik mula sa pagkakabisagra. Isang granada ang sumabog sa pasilyo. Nagdulot ito ng makapal na usok. Mula sa itim na usok na yon, isang figura ang lumabas. Si Drake Roosevelt. Nanlilisik ang mga mata nang makita ang sitwasyon ng mag-ina niya. Sa likuran niya ang kanyang mga kapatid na sina Silas at Cassius na pinatay ang lahat ng mga tauhan ni Mark at wala silang itinira kahit isa. Drake! Sigaw ni Tessa. Bitawan mo ang baril mo, Mark. Malamig na utos ni Drake. Huwag kang lalapit! Papatayin ko siya! Banta ni Mark. Mabilis niyang hinila si Tessa at itinutok ang baril sa sentido nito. Ginamit niyang panangga ang nanghihinang katawan ni Tessa. Subukan mo. Hamon ni Drake. Humakbang siya ng dahan-dahan. Subukan mong kalabitin yan. Sisiguraduhin ko pati ang kaisa-isang lahi mo uubusin ko. Sa gilid naman, si Bebang ay akmang itataas ang kanyang baril para barilin si Drake. Ngunit isang mabilis na putok mula sa direksyon ni Cassius ang tumama sa kanyang balikat. Aray! Tili ni Bebang bago nabitawan ang kanyang baril.
Ang mga traidor ay walang puwang sa mundong ito, Bebang. Wika ni Cassius habang nakatutok pa rin ang baril dito. Hanggang sa isang putok ng baril ang tumapos sa buhay ni Bebang. Namatay ito nang bukas ang mga mata at wala ng buhay. Muling bumalik ang atensyon ng lahat kay Mark na hindi pa rin binibitawan si Tessa. Drake! Wala ka na magagawa! Hawak ko ng Dantes Group! Akin ang lahat! Walang silbi ang papel kung patay na ang may hawak. Sagot ni Drake at sa isang iglap, bago pa man makapag-isip si Mark, mabilis na kumilos si Tessa. Gamit ang kanyang huling lakas, siniko niya ng malakas ang tiyan ni Mark at kinagat ang braso nito. Ah! Napabitaw si Mark sa sakit. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Drake. Isang malakas na putok ng baril ang tumama sa binti ni Mark. Sumunod sa balikat nito at ang panghuli sa tagiliran niyang dahilan, kaya ito bumulagta sa sahig. Hindi pa nakontento si Drake at pupuntiryahin pa sana niya ang kamay ni Mark nang pigilan na siya ni Tessa. Drake, tama na. Ang lolo, si Liam. Pinilit ni Drake na kumalma bago sinenyasan ng mga kapatid na kunin si Mark. At huwag itong hahayaang mamatay dahil pahihirapan pa niya ito. Mabilis namang sumunod ang mga kapatid niya bago hinarap si Tessa na umiiyak ngayon habang yakap ang anak at inaalis ang pagkakagapos ng lolo niya na walang malay. Nang dumating ang mga ambulansya ay mabilis silang nagtungo sa ospital upang ipagamot ang mga ito. Makalipas ang 6 na buwan, nakabalik na sa dating buhay si Tessa at si Drake. Naging maayos ang anak nilang si Liam at nakarecover din ang lolo ni Tessa. Kinailangan nga lang ipatherapy ng anak nila dahil sa trauma, ngunit makalipas ang 4 na buwan ay naging maayos din ang lahat. Simula din ng matapos ang araw na yon ay hindi na muling nagkaroon ng problema. At dahil doble proteksyon ang ginagawa ni Drake sa mag-ina niya. Sa veranda ng mansyon, nakatayo sina Drake at Tessa habang pinapanood ang paglubog ng araw. Kumikislap din sa kamay niyang isang malaki at milyong halaga ng singsing dahil kanina lamang ay nag-propose na si Drake. Ngayon, meron na silang basbas ng lolo niya. Kaya naman mas panatag na si Tessa. Anong iniisip mo? Tanong ni Drake habang nakayakap kay Tessa mula sa likod nito. Iniisip ko lang na hindi madali ang pinagdaanan natin. Alam kong hindi pa rin magiging madali ang lahat. Pero kumpleto pa rin tayo at ligtas. Nagsimula lamang to sa kalandian nating dalawa, di ba? Sabay pa silang napahagikgik. Hindi ko pinagsisisihan ang kalandian na yun, baby. Ang kalandian na yun ang naging daan upang ibigay ka sa akin. Kaya kung mararapatin mo lamang, pwede pa kitang landiin mamaya. Sabay palatak ng halik sa lig ni Tessa. Kung iyong nanaisin lamang, handa kong tanggapin ang kalandian na yan, mahal ko. Mahal rin kita, Drake. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Tessa Dantes Roosevelt. Kaya tara na, sundan na natin si Liam para naman may makalaro pa siya. Inakay pa siya ni Drake papasok sa silid nila. Ang silid na yun ay napuno ng tawanan at asaran at hindi nagtagal ay mga halinghing at ungol na ang namayani. Pero sa pagkakataong ito, may pagmamahal ng kasama. Sa kabilang banda naman ay ang dalagang si Angela na namasukang katulong sa pamilyang Roosevelt. Namasukan siya rito upang makaipon at makapag-aral. Ulila na siyang lubos at wala rin siyang alam sa buhay niya. Nagising siya isang araw sa isang silid na puro puti. Ang sabi ng matandang naroon ay hindi na raw bumalik ang binatang madalas siyang dalawin. 5 taon na rin simula nang mangyaring yun. At heto siya, pang-10 trabaho niya na dahil sa mga manyak na amo. Dito niya nakilala si Rafael Roosevelt. Para sa kanya, isa itong misteryoso. Mukhang babae dahil sa haba ng buhok nito. Suplado, tahimik, at ubod ng sungit na bilyonaryo na maski sino ay luluhuran nito, pero siya hindi. Isang gabi, nakalimutan ni Angela na ihatid ang kape sa library ni Rafael. Ngunit napansin niya ang pintong may kaunting siwang. Ang tanging liwanag sa loob ay mula sa malaking bintana kung saan tumatagos ang liwanag ng buwan. Doon, sa gitna ng malawak na kama, nakita niyang isang eksenang nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Rafael ay nakikipagdalik sa isang magandang babae. Nakauniporme rin ng katulong. Ang mahabang buhok ni Rafael ay nakalugay na ngayon ay bumabagsak sa kanyang malapad na balikat habang ang bawat galaw niya ay puno ng bagsik at gigil habang umiindayog sa ibabaw ng babae. Ang bawat ungol ng babae ay tila musika sa pandinig ng lalaki. Ngunit para kay Angela tila isa itong kasalanan na hindi niya dapat nakita.
Sa kalagitnaan ng kanilang pagkatalik, biglang itinigil ni Rafael ang kanyang paggalaw. Hindi ito lumingon pero alam ni Angela na nararamdaman siya nito. Sa isang iglap, bumunot si Rafael ng isang patalim mula sa ilalim ng unan at bago pa man makasigaw ang babaeng kasiping niya ay mabilis na iginilit ni Rafael ang talim sa liig nito. Hindi na nakasigaw ang babae at tanging pagbulwak ng dugo nito sa mamahaling kumot ang saksi sa pangyayaring yon. Ang babae dahan-dahang nawala ng buhay sa ilalim ni Rafael. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kawalan. Dahil ron ay hindi nakagalaw si Angela. Nabitawan din niya ang tray ng kape na hawak na lumikha ng tunog. Huli na nang maibalik ni Angela ang tingin sa silid dahil nasa harapan na niya ngayon si Rafael na walang saplot, duguan ang mga kamay at may hawak na patalim. Ang sabi ko, huwag kang papasok sa silid ko nang walang pahintulot, Angela. Bulong ni Rafael. Pinatay mo siya! Nauutal na usal ni Angela, ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Hinawakan ni Rafael ang panga ni Angela. Ang kanyang mga daliri na may sariwang dugo ay nag-iwan ng marka sa maputing pisngi ng dalaga. Tiningnan niya ang mga mata ni Angela. Puno ito ng takot. Ngayong nasaksihan mo ang krimen na ginawa ko, may dalawa kang pagpipilian. Sabi ni Rafael habang inilalapit ang kanyang mukha sa mukha ni Angela. Maging susunod na katawan ay tatapon ko sa dagat. O pakakasalan mo ko at bibigyan ng anak. Dear listeners, dito na po nagwawakas ang isa na namang maaksyon, mainit at nakaka-inlove na kwentong Roosevelt ni Tessa at ni Drake. Naway nasiyahan kayo sa kwento natin ngayong araw. Balik po kayo ulit para sa isa na namang kaabang-abang na kwentong Roosevelt. Bago lang ang ating tahanan. Please like, subscribe and leave a comment kung taga saan kayo. I-share nyo na rin para mas marami tayong kasama sa susunod nating mga kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Hanggang sa muli. Paalam!